Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Jim Well Santos and Delia Romanes. Hello po sa inyo at salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now ngayon po magkakaroon tayo ng panibagong series starting today hanggang matapos po yung linggo na ito. At yung series po natin ay patungkol po sa temptation, kasalanan, sin, and temptations. So, anatomy of sin and temptations. Pag sinabi nating anatomy, yung detalye, kumbaga mas didetalyehin natin. Yung, kumbaga kung sa puso siya or sa katawan ng tao, dinadissect mo, no? Inuunawa mo yung mga detalye patungkol sa kasalanan at mga tukso. Yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa Genesis chapter 3, verse 16. Now, bago po natin basahin itong mga talatang ito, gusto ko lang sabihin na yung strategy ni Satan hindi naman nagbabago. Yung panunukso ng kaaway ni Satanas, hindi yung nagbabago yan. Simula nung una pa, Genesis pa lang, yun na yung paraan niya para pabagsakin yung mga tao. Hanggang sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa kasalukuyan, ganun pa rin yung strategy ni Satan. Hanggang sa future, sa mga nanonood neto sa 2050, 2150, 2200, no? And by the way, yung mga videos na ginagawa ko yan with all my might, with all my energy, effort, by the grace of God na binibigyan niya sa akin every day. Hopefully, mapakinabangan siya ng mga Christians for the next 200 years, no? Kaya pag gumagawa ka ng video, iniisip ko, next 200 years, dapat maging beneficial to. Long after I'm gone. So, kung pinapanood mo to ng 2150, no? Or 2190 or 200. By the way, 2024 ngayon, no? Kahit pa umabot pa ng 300 years later, no? Yung strategy ni Satan pareho pa rin. Kaya yung sinasabi ko rito ngayon, ito na yung ginagawa ni Satan 2,000 years ago. Hanggang sa future, yan pa rin yung kanyang gawain. So, nung tinukso ni Satan si Eva, si Adan at Eva, ito po yung description sa Genesis chapter 3 verse 6. So, when the woman saw that the tree was good for food, yung nakita ng babae yung prutas, no? So that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Sa Tagalog po, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Now, kung mapapansin niyo po dito sa isang talata na ito, merong description po rito eh. Sabi po rito, nung makita ng babae yung bunga ng punong kahoy, or pwedeng yung puno mismo, no? Something enigmatic, no? Something mystical about that tree. Nung makita niya yung bunga, sabi dito, mukhang mabuting kainin, masarap kainin. Nakakalugod sa paningin, desirable, masarap sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. So, tatlo yung characteristics ng tukso na yon. Kaya po, yung strategy ni Satan, laging tatlo yan. No? Tingnan po natin yung una. So, Satan's 3 temptations. Attack on the flesh. Ito yung may mga kinalaman sa laman. Lust of the flesh. So, ito po yung sabi rin sa description, no? Good for food. Parang ang sarap kainin nito ah. Parang ang atake sa laman. Attack on the eyes. So, pag umatake si Satanas, hindi lang sa laman, pati sa mata. Lust of the eyes. Kaya ang sabi rito, nakakalugod sa paningin. Okay? Pangatlo po, attack on the heart. Yung atake naman sa puso. Sabi rito, na dapat nasain upang maging matalino. Pride of life. No? So yung atake ni Satan, laging tatlo po yan. Or at least nakapaloob dyan sa tatlo na yan. Attack on the flesh, lust of the flesh. Attack on the eyes, lust of the eyes. Attack on the heart, pride of life. So, isa-isahin po natin. Una, attack on the flesh.
yung atake niya kay Adan at Eva, una kay Eva, no? Yung flesh masarap kainin. Yung mga tukso po ni Satanas, lagi may kinalaman yan sa flesh, sa laman. So ano po ba yung lust of the flesh? Yung pita ng laman, pagnanasa ng laman, napakadami po niyan. All sorts of addictions, all kinds of addiction, no? Yung addict sa sex, sexual immorality, laman yun tawag ng laman yun, parang gustong-gustong gawin ng laman. So attack on the flesh yan. Kung minsan, kung isipin mo, no, kung magbibilang ka lang rin ng mga taong nahulog sa sexual immorality na bumagsak yung karir nila, na pariwara yung pamilya nila, na, ang dami yung listahan yan Napakahaba niyan. Simula pa sa Bible, no, panahon pa lang nila Abraham hanggang kila Haring David, hanggang sa kasalukuyan. Lust of the flesh, no, pita, pagnanasa ng laman. Now, hindi lang naman yan pang sex or pornography, yung talagang addiction, gusto mo nanonood ng porn. Hindi lang naman yun patungkol dyan Pwede rin yung mga bisyo, no? Bisyo sa sigarilyo, sa pag-inom, no? Alcohol addiction, nicotine addiction. Pwede rin yung video game. Kaya nilagay natin dito, video game addiction. Talagang gustong-gusto ng laman mo, sobrang na-addict ka na sa ganyang addiction. So, video game addiction, casino addiction, gambling, diba? Pagsusugal, hindi mo mapigilan yung sarili mo. So, lust of the flesh talaga lahat yon. Yun yung ginagamit ni Satan para pabagsakin ka, no? Now, pangalawa naman, attack on the eyes. Lust of the eyes, mga masarap sa paningin, desirable. So, sabi dito, mabuting kainin, flesh, nakakalugod sa paningin, attack on the eyes. Ano po ba ito? Mga addiction din. Bawa, shopping addiction, no? Ay, meron yan si Kumare. Gusto ko rin yan, no? Tantaran. Ang dami nating, chine-check out. Minsan, di naman natin kailangan para lang talaga, magkaroon din tayo ng meron yung iba. Lust of the eyes. So, ito, nakakalugod sa paningin. Parang lahat ng nakakalugod sa paningin, gustong-gusto mo na magkaroon ka. Magarang kotse, magarang bahay, magarang kung ano man lahat ng magara dyan. Yun yung talagang inaatake tayo, no? Nakapagpabagsak din sa atin, nakapaglayo sa atin yan sa ating relasyon sa Diyos. Lagi naman ganun ang atake ni Satanas Pag inatake ka niya, ang intention niya talaga, malayo ka sa Panginoon. Mapalapit ka sa mga bagay-bagay sa mundo, at the same time, mapalayo ka sa Panginoon. Lust of the eyes. Pangatlo po, attack on the heart. Pride of life. Sabi dito, yung nakita niya yung prutas na yon na dapat nasain, last, pita ng laman yan nasain, upang maging matalino. Sa ibang translation po niyan, desirable for gaining wisdom. Ito naman, was to be desired to make one wise. Yung parang mas matalino ka na katulad, parang kasing talino mo na si Lord. Actually, yun yung dito, temptation dito yung gusto mong lumebel kay Lord, no, ng wisdom. Si Lord kasi alam niya yung good and evil Ikaw gusto mo ring matuklasan ano ba yung good and evil. Gusto mo lumebel sa Panginoon. Ano naman itong mga may kinalaman sa pride? Yung high view of oneself. Yung mataas yung tingin natin sa ating mga sarili. Arrogante. Ito yung gusto mo tinitingnan ka ng ibang tao na mataas, no? Ikaw lang yung sikat, no? Ikaw lang yung slim. Ikaw lang yung glassy, yung skin mo. Ikaw lang yung pinakamaganda na relo. May pinakamagandang sasakyan. Pinakamalayo yung na-attain sa buhay. Minsan, ganun tayo. Atake po ni Satan yun, mga kapatid, no? Pride of life. Now, lahat po tayo, pwedeng threefold yan na atake sa atin sabay-sabay. Pwedeng isa lang. Pwedeng yung iba mahina, yung iba sobrang lakas naman. Pwedeng inaatake ka ngayon sa lust of the flesh. Pwedeng yung iba sa pride of life. Iba-iba po yan pero same old thing. Yan pa rin yung diskarte ni Satanas para pabagsakin tayo. Ang point po ng lahat na ito, ilayo tayo sa Diyos. Mapalayo tayo sa Diyos at mapalapit tayo sa mga makamundong bagay. Kaya po yung application natin ngayong umaga,
Kailangan nating umasa sa Panginoon, God's empowerment. Paano ito nangyayari? Number 1, rely on God's word. Rely. 3 R po ito, no? Una, rely on God's word. Alam niyo po si Adan, siya yung una talagang inutusan dito. Adan, ha? Meron diyang ikapapahamak mo. Huwag mong kakainin yan, ha? Yung puno na pagkakaalam ng mabutit masama. So, si Adan pa lang, dapat, kasama niya si Eva during that time, by the way, no? Magkasama sila. Habang tinutokso si Eva, andun si Adan. Sabi sa mga talatang ito, no? Sabi, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Magkasama sila na tinutokso eh. Etong si Adan, masyadong weak, walang leadership. Di man lang protektahan si Eva. So, dapat dito ginawa ni Adan, dinurog niya yung ulo ni Satanas kasi may authority si Adan eh. Si Adan yung binigyan ng authority eh. Pero si Adan, hindi siya nag-rely sa salita ng Diyos. Yung salita kasi ng Diyos, sapat yun. Yung salita ng Diyos, enough yun. That's wisdom in itself. Yun talaga yung magproprotekta sa kanila na kailangan niya lang pagtiwalaan during this time. Pero ang ginawa ni Adan, hinayaan niya si Eva ang tuksohin. Hindi siya nagtiwala sa salita ng Diyos. Pinagtiwalaan niya pa yung sinabi ni Eva sa kanya, tara kain tayo. No? Mas nagtiwala pa sila kay Satanas, sige kainin niyo to, makakabuti to sa inyo. Rely on God's word. Mga kapatid, ang promise ng Panginoon, maganda, mabuti. Kailangan lang nating sundan yung kanyang mga salita. Ang promise ng tukso, masarap yan, ngayon na, do it, para sa'yo yan. Pero later on, you will suffer. So, kailangan natin pagtiwalaan yung salita ng Diyos. Rely on God's word. Alam na ng Diyos ang makakabuti at hindi makakabuti sa atin. Pag tinutukso ka, nasa tukso ka ngayon, rely on God's word. Pangalawa po, receive only what is given from above. Ito yung personal principle ko to na lagi kong sinishare, no? Receive only what is given from above. Kung ano yung binigay sa iyo ng Lord, yun lang. So ako, naging habit ko yun, no, na yung mga bagay na wala ko, hindi ko na kailangang hanapin pa. Pwede kang magsumikap, no, do your best para magkaroon ka ng mga bagay na gusto mo. Pero pag hindi binigay ni Lord sa yun, even after your effort, kung nagne-negosyo ka, no, kung nagsusumikap ka para ma-promote, di mo naman nakuha yung promotion, okay lang yun. Receive only what's given from above. Now, dito nga sa case nila Eva at Adan, napakaganda eh. Binigay sa kanila ng Lord lahat, maliban sa isa. Hindi pa sila nakontento, no? Receive only what's given from above. Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, makontento, tapos pagpasalamat sa Panginoon, ayun lang yun. Kahit, of course, kailangan natin, ginagawa natin lahat yung best natin. Pero even after magawa natin yung best natin, tapos hindi natin nakuha yung gusto natin, let's thank the Lord. Kasi beyond what God is given you, it's evil. Tanda natin what's given from above is good. What is not given is evil. Makakasama sa iyo yun. Pag sumobra doon sa gusto ng Diyos na magkaroon ka, that's evil. Makakasama lang sa iyo yan. And pangatlo po, resist a worldly view of oneself. Yung makamundo nating pagtingin sa ating sarili, high view of oneself, kailangan i-resist natin yan. No? Sa tulong at biyaya ng Diyos, sa tulong ng Santong Espiritu, ma-reject natin yung sarili natin na gusto lagi nagmamataas. Kasi yung puso talaga natin, deceitful yan eh. Gusto mo makaangat ka sa iba. Gusto mo, arrogance. Kailangan nating ma-resist yan eh. Kaya ang requirement sa atin ng Panginoong Jesucristo, deny yourself every day. Kasi yun talaga yung puso natin eh. Ang ganda nga na sinulat ni John Owen, Mortification of Sin. Yung katawan natin talaga, yung kasalanan sa katawan natin, araw-araw dapat yan pinapatay ng Santong Espiritu. Otherwise, sin will kill you. Kapag sinasabi ng isip mo na, oy, mas mataas ako, I'm better than these people, or I want to be better than these people, gusto kong mas kilalanin ako, palakpakan ako, tingalain ako ng tao. Every time na maririnig mo yan sa sarili mo, resist. That's not from the Lord, that's from the devil. So, rely on God's word, receive only what is given from above, and resist a worldly view of oneself. Para po sa ating discussion, what is God teaching you right now? Anong tinuturo sa atin ng Diyos dito sa ating devotion? And what will you do about it? Anong gagawin mo bilang pagsunod sa Panginoon? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, please rescue me. The enemy, Satan, that ancient serpent,
is like a roaring lion looking for a prey to devour. I know I'm weak and easily succumb to temptation. So I pray that you will help me overcome all temptations, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Help me to rely on and trust in your word, to commit to receiving only the things that come from you, and to resist the temptation of viewing myself as better than others. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa kakatuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.